Pag-usapan natin ngayon kung ano ang mga common signs ng mga online scammer or kachat mong scammer or may nag-send sa'yo ng link sa iyong messenger or cellphone. Number one, yung mga ibang follower mo, hindi mo alam na mga scammer sila. Magsisend sila ng link sa inyong messenger at never mong i-click yung link na sinend nila. Kung hindi, ang gagawin mo is i-block right away that person. Number two, kung ikaw ay kukuha ng passport at sa Facebook ka, maghahanap ng mga link kung sino ang nagpa-process ng mabilis, scam po yan. Lalo na kung nanghihingi ka agad ng pera. Basta scam lahat yan. Number three, kung ikaw ay nasa dating site at naghahanap ka ng makasama habang buhay, kung ganito ang kanilang pakilala ka agad sa'yo, he will fall in love with you very quickly. At tatawagin kanya kaagad ng my love baby, mag-I love you kaagad sa'yo. Na kahit, saka pa lang kayo nagkakilala on that minute, tatawagin ka kaagad ng my wife, my soulmate, scammer po yan o hindi, kaya gusto lang makita ang katawan mo niyan pagkatapos hindi ka na i-chat ulit. Ito pa, red flag. He always have an excuses not to video call with you. Ayaw nilang makita ang mukha nila ng paulit-ulit sa video call. Ito pa, red flag. His story doesn't make sense. Sasabihin yung mga address, yung location, family, age, history keep changing. Hindi pare-pareho yung sinasabi sa'yo. At ito pa, pinaka-red flag. Ang gagawin niya is, ibibigay niya sa'yo yung password niya sa bank account niya at ipapa-open sa'yo at makikita mo doon na ang laki ng money niya. Makikita mo like mga 4 million Philippine piso. So ikaw maniniwala ka kaagad. Tapos magpapromise siya kaagad sa'yo na bibigyan ka ng pera at kung mag-vacation ka, bigyan ka na niya ng pangbaon. Pagkatapos magpapromise siya sa'yo na uuwi ako sa Pilipinas, ganito yung mga gagawin natin. Tapos sasabihin niya na businessman siya at minsan sabihin niya hindi ako makapag-chat sa'yo kasi ito nasa meeting ako. Mga ganon, tapos paiibigin ka niya. Kasi ang galing niyang magsalita, napaka-sweet niya, tapos ikaw naman kasi desperate, you are looking for love. Nobody na everyday will tell you, you know what, you are beautiful, you know what, I love you so much, you know what, you're a good woman. Nahulog na yung loob mo. Pagkatapos, sasabihin niya na, don't tell this to anyone, to your friends, to your family, or because nowadays, a lot of scammers, sasabihin nun ayaw niyang malaman na may malaki siyang pira sa bangko. Pagkatapos, sasabihin niya sa'yo na, I want this relationship is secret, ayaw niya na i-post, mag-post ka ng picture niya, ayaw niya ng public kayo, gusto niya kayo lang. At pagkatapos, ito na ang dapat mong iiwasan kasi na-in love ka na. Tapos sasabihin niya na offline ngayon ang bangko, hindi siya maka-withdraw at nasa hotel na siya, wala siyang pangbayad sa hotel, wala siyang pagkain. Pwede ba na bigyan mo muna ako ng pera at ibabalik ko sa'yo doble pa niyan. Wag na wag kang sumunod sa sinasabi niya kasi scam na yan. Walang ka-chat na manghihingi ng pera kahit ni sinong apam na totoo. Wag hindi yan manghihingi ng pera. Total scam na yan. Wag kang magpapadala kasi aamamuin ka na sabihin na I love you so much, I know you will help me. Wag na wag kang magbibigay ng pera kasi scam na malaki yan. Instead, call someone na tell her or him na ito yung pinagdadaanan ko ngayon. Or before ka ma-fall in love sa isang tao, mag-search ka muna lahat. I-search mo online kung totoo ba tong pangalan niya, kung totoo ba tong address na binigay niya. Ito pa, red flag. Ngayon lang kayo magka-chat, magtatanong siya kaagad sa iyo ng phone number mo, yung mga password mo, mga bank account mo. Never kang magbibigay. Kasi kahit number mo, hihingiin yan sa iyo. Halimbawa, makipag-chat sa'yo sa WhatsApp, huwag mong ibibigay. Kasi mostly ngayon, ang account sa Facebook ay connected ang ating cellphone number. At ito pa, isang red flag. Yung picture na binibigay sa'yo, baka pagmamayari na yan ng ibang mga businessman or artista na binigay sa'yo. Minsan voice call lang ang makakausap mo. Or ngayon, may AI na makikita mo na yung picture na binigay sa'yo, yun ang kausap mo. Hindi mo makikilala kung siya ba yung totoong person. Kaya, careful ka. Kung may naramdaman ka na hindi maganda, paniwalaan mo na scam yan. Merong lumapit sa akin last week. Follower ko siya sa Facebook, hindi ko na siya papangalanan. Nakabigay na siya ng money na 12,000 kasi ang mga target nito, mga OFW, mga retired, mga single mom, o mga nag-work in the office na wala pang mga asawa, nakabigay na siya ng 12,000 pesos at nagduda na siya at lumapit siya sa akin, nag-message siya, ate, tingnan mo nga to, parang scam to. Sinabi ko kaagad sa kanya, oh my God, never send money, pero nag-give up din siya. Sabi niya, nakabigay na daw siya ng 12,000. Sabi ko, i-search mo ng mataimtim, ng seryoso. Doon niya na-find out na scammer. Sabi ko, wag na wag kang magbibigay ng pera. Ipapakita ko yung mukha ng taong yan dito. At saka kunting chat nila. Kaya ito lang ang pakiusap. Kung may chat ka online na nanghihingi ng pera, red flag, hindi ka na magbibigay. Meron naman akong, Zumba student, I guess that is 2 years ago, ka-chat niya. Alam mo anong nangyari? Uuwi na siya sa Pilipinas kasi magkikita daw sila, pupunta na sa Katarman. Tapos na-hold daw ang flight niya dito sa Manila kasi nagka-problema daw sa immigration at wala daw siyang pera na pangbili ng pagkain. Nanghihingi ng 5,000 hanggang sa umabot na lang ng 500. Hindi talaga siya nagbigay kasi nasabihan ko siya na huwag kang magbibigay.
Tapos yung isa naman, yung recently lang, this week, sabi ko kasi sa kanya, wag kang magbigay ng bank account mo. Ang sabi na lang, isend mo na lang sa GCash kasi meron akong friend na nandyan sa Pilipinas. May number at pangalan. Ha? Kaya beware. In a short story, pag may kachat ka na pera ka agad ang pinag-uusapan, red flag yan. Never na magbibigay ka ng pera. Halos na hindi ka magbibigay sa kapatid mo, sa mama mo, tapos doon nadala ka lang sa mga I love you niya, mga caring personality. Never. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi yan mag-I love you ka agad kasi hindi mo naman niya kilala eh. Bakit siya mag-I love you sa kanya? Sa anong nabubuong feeling doon? Wala. Yun lang po. Maraming salamat. Sana maging lesson to sa ating lahat or sa inyong lahat. Ako never akong na-scam. Thank you so much.